Naninindigan po si Pangulong Ninoy Aquino na kaya protektahan ng ating bansa ang ating mga teritoryo. Yan po ay sa gitna ng gusot sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan dahil sa pagkamatay ng isang mangingisdang Taiwanese na nabaril umano ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Narito po report ni Jamie Santos. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas at kaya nating pumalag at ipagtanggol ang sarili tuwing may sisidak sa atin sa loob mismo ng ating pauran. Sinabi ito ni Pangulong Noynoy Aquino sa harap ng mga kawani ng Philippine Navy sa kanilang 115th anniversary sa Fort San Felipe, Cavite City. Maikli pero mabigat ang mensaheng binitawan ng Pangulo sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan na nag-ugat sa pagkamatay ng isang mangingisdang Taiwanese na nabaril umano ng Philippine Coast Guard sa Balintang Channel. Ang pahayag ng Pangulo, sinasalamin ng pangako ng Navy na protektahan at pangalagaan ang interes ng ating bansa sa pamamagitan ng maigting na pagpapatrolya sa ating karagatan. Ayon sa Pangulo, bukas siyang pag-usapan ng issue ng joint fishing agreement sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Pero nais muna niyang matapos ang investigasyon kaugnay sa insidente. Ang Manila Economic and Cultural Office naman o MECO, hihingi pa ng permiso sa Taiwan para maipadala ang NBI na magsasagawa ng parallel investigation. Sa kabila naman ng pagkabahala sa mga ulat na karahasan laban sa mga OFW sa Taiwan, nagpasalamat ang Pangulo sa liderato ng Taiwan sa naging tugon nitong poprotektahan nila ang mga kababayan natin doon. May mga Pilipino ring nag-a-apply ng trabaho sa Taiwan sa kabila ng tensyon. Alam daw nilang panganib na posibleng kaharapin doon pero sa hirap ng buhay, mas mahalaga raw ang kumita. Alam naman natin dito sa atin, syempre ang hirap naman maghanap ng trabaho dito so kailangan ko din naman bumalik dun sa Taiwan kasi para sa pamilya ko rin. Apektado naman ang gusot ng turismo ng bansa. Kanselado ang flights mula Taipei patungong Kalibo sa Aklan hanggang May 22. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, dahil sa tensyon mas kaunti na ang mga turistang Taiwanese na pumupunta ngayon sa Boracay. Umaasa ang CAAP na agarang mareresolba ang tensyon na ito. Abot naman sa 40 Taiwanese at 12 Chinese national ang hawak ngayon ng Bureau of Immigration sa Ilocos Norte para iberepika ang kanilang travel documents. Sa isinagawang inspeksyon ng immigration, isang Taiwanese ang natuklasang overstaying ng 13 araw kaya pagmumultahin siya. Ang iba pang turista, maayos naman ang mga travel document. Pero ayon sa immigration assistant, iniimbestigahan nila ang mga dayuhan dahil lumalabas na may nangyaring cybersex crime sa Vigan City. Patuloy pa rin ang imbestigasyon sa naturang aligasyon. Jamie Santos, GMA News.